Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ang ika-4 na linggo po ng Pasko ng Pagkabuhay ay tinalaga upang maging linggo po ng mabuting pastol. Ang ating Panginoon, pinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang Diyos at Panginoon, ngunit hindi lamang yon. Isa rin pong mabuting pastol na nag-aalaga at gumagabay sa atin. Alam niya kung ano yung pinagdaraanan natin. Alam ng pastol at kilala niya ang kanyang tupa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Pinadala ka upang pagalingin ng mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka para tawagin ng mga makasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay naluluklok sa kanan ng Diyos Ama para mamagitan sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinagsasalamatan ka namin, sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buntong na anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naruklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sapagkat ikaw lang ang banal at ang
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya ang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya ang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting dihamak na doon sa puon magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya ang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya ang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kaniyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na poon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya ang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya ang naging saligan. 'Di 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 '
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakakitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol, at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang, at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama, at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa, at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Wala nang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mayroong isang mag-asawa na binayaan ng isang malaking pamilya, 8 anak na biniyaya sa kanila. Bigyan sila ng Panginoon ng isang simple at payak na buhay. Actually, itong mag-asawa na ito, mga reliyoso at mabubuting mga tao. Pilit nilang itinataguyod itong malaking pamilya at nagpapasalamat rin sila sa Diyos doon sa lahat ng biyayang kanilang tinatanggap. Ang problema, yung ika-4 na anak nila, sa batang edad, sa murang edad, naghangad kaagad ng mga bagay sa mundo. Bata pa lang siya, ikinumpara niya na ang kanyang buhay sa buhay ng kanilang mga kapitbahay, sa buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. At napagtanto niya na ang buhay ay kinakailangan meron kang pera. Kaya ang batang ito ay naghangad kaagad na magkaroon ng pera. Anong ginawa niya? Kapag walang mga nakakakita, siya ay kumukupit ng barya sa kanyang ina, sa kanyang ama. At anong gagawin niya dito sa barya? Either pambili niya ng mga bagay na gusto niya o kaya'y isusugal niya para maparami ang pera. At syempre, pag marami na siyang pera, dumami rin ang kanyang kaibigan. At ang mga kaibigan na pinuntahan niya, syempre yung mga kaibigan rin na nagsusugal. Hanggang ang batang ito ay nalulun. Nalulun sa barkada, nalulun sa pagsusugal, nalulun doon sa pagtambay, naging pasaway na bata. At nung tumungtong siya ng kolehiyo, hinanap niya ang kanyang buhay sa mga maraming bagay ng mundo. Hindi lamang barkada, hindi lamang sugal, pumasok na doon ang bisyo ng pag-inom. Pumasok na rin po ang bisyo ng pagnonobya. At ang batang ito, tunay na merong hinahanap sa kanyang puso. Naghahanap ng kaligayahan. Hindi siya makapakali kung saan niya hanapin yung kaligayahan na yon. In fact, papalit-palit siya ng nobya. Nobya dito, pagsasabayan ng dalawa. Walang kakontentuhan, walang kaligayahan. Isang araw, itong batang ito pumasok sa isang krisis na iskandalo sa kanyang sarili. Sabi niya, ito lang ba ang buhay? Pilit ka maghahanap ng kaligayahan sa mundo? Wala na bang magbibigay ng kaligayahan sa buhay ko? Sabi ng batang iyon. Pumasok siya sa simbahan, nakipag-usap sa pare. Ayun yung rurok na kung saan siya ay punong-puno ng kasalanan. Sabi ng pari sa kanya, alam mo, hanap ng kaligayahan, matatagpuan mo lang yan sa Diyos. Alam nyo, tumimo sa puso ng batang iyon ang kataga ng paring iyon na mahal ka ng Diyos sa kabila ng iyong mga kasalanan, sa lahat ng iyong mga pinagagawa sa buhay. Merong isa na pwedeng magmahal sa iyo. Kaya yung batang yun, hinanap ang kanyang sarili sa loob ng simbahan. Pero ang hirap, nag-uumpugan po ang puwersa ng mundo at ng pagtawag ng kabanalan. Isang araw, siya ay dumalo sa isang pagtitipon ng mga kabataan at napakinggan niya ang tinig ni Juan Pablo Ikalawa. Isa pong pilgrimage yun eh. At ang tinig, ang mensahe ni Juan Pablo Ikalawa ay ganito sa mga kabataan. Kabataan ng pangkasalukuyang panahon, huwag kayong matakot maging santo o banal para sa ngayong henerasyon. Mga kapatid, tumimo yung kataga na yon sa puso ng batang iyon. Yung kataga na maging banal at santo sa panahon ngayon. Alam nyo, bumalik siya sa bahay, merong isang masiding pagdanais na tumimo sa kanyang puso na gusto niyang sundan ang Diyos. Alam niyo po, kinausap niya ang kanyang nobya, sabi niya, hindi na kita mahal. Gusto niya nang magpare.
Alam niyo po mga kapatid, sabi ng kanyang nobya, hindi pwede, kilala kita, hindi ka pwede maging pare. Pero ipinaliwanag niya, sabi niya, matindi ang pag-ibig at kaligayahang naranasan ko nung nakatagpo ko ang tinig ng Diyos. Alam niyo po, dahan-dahang inihanda ng Diyos ang batang ito hanggang mag-decide siya isang araw na pumasok sa seminaryo. Sa seminaryo, nakita niya kung paano dahan-dahan siyang nililigawan ng Diyos. Nakita niya kung paano siya dahan-dahan pinapasaya ng Diyos sa mga maliliit na bagay. Totoo, walang malaking salapi sa loob ng seminaryo at minsan nga walang pera. Totoo, wala ring inuman sa loob ng seminaryo. Totoo, wala ring barkada, walang disco, walang beer house, walang nobyo, walang pagsusugal sa loob ng seminaryo. Pero bakit ganon? Ang batang ito nakaramdam ng isang malalim na kaligayahan. At ang kaligayahan na yon nanggagaling sa Diyos. Mga kapatid, hindi nagtagal pagkatapos po ng 12 taon, yung batang iyon binigyan ng isang napakalaking biyaya na maging pare. Isang malaking katanungan sa kanyang mga barkada. Isang malaking katanungan sa mga taong nakakakilala sa kanya. Yung taong yan, yung batang yan, kilala ko yan, sugarol yan, manginginom yan, babaero yan, pasaway yan. Wala siyang maipagmalaki sa mga taong ito dahil alam niya na alam ng mga tao kung ano ang kanyang pinagdaanan. Pero ano na lamang ang kanyang pinagmamalaki, siya ay pinatawad at tinanggap ng Diyos kung sino man siya. Mga kapatid, bakit ko kinukwento yung batang ito? Ang batang ito ay yung paring nakatayo sa harapan nyo. Hindi na kayo pumalakpak. Pumalakpak pa. Maiiyak po ako. Kung susumahin mga kapatid, hindi naman po talaga ako karapat dapat na tumayo sa harapan nyo. Kilala ako ng mga kaibigan ko, pero mas kilala ko yung sarili ko. Ang dami kong pagkukulang sa harapan ng Diyos. Pero ano lang po yung pinanghahawakan ko? Isang araw naranasan ko na mahal po ako ng Diyos. Isang araw po, pinatawad niya ako sa aking kasalanan. And hindi po ako nakakakita ng paraan upang sundan ang Diyos at maging banal, kundi sa isang paraan lamang po na ibigay ang aking buhay para maging lingkod niya. Dahil alam ko maraming mga kabataan ang nahihirapan sa panahon ngayon at tunay na naghahanap ng kaligayahan. And I can witness to them that this world is not the world that can give them satisfaction, that this world cannot give them contentment, but only God can give them the happiness that they are looking for, yung hinahanap nila sa buhay nila. Mga kapatid, biniyayaan po ako ng Diyos ng biyaya ng pagkapare, pero nakikita ko po yun bilang isang bonus. Bakit? Mas malaki po yung biyaya na tinanggap niya po ulit ako bilang isang tao. Tinanggap niya po ulit ako at binigyan niya ako ng isang dignidad. And I hope mga kapatid, by sharing this vocation story, marami po sa atin, lalo-lalo na yung mga kabataan, will not hesitate to offer their lives for God. And I assure you, as I have experienced it, kung paano ko naranasan na maging maligaya, ganun din po kayo, pasasayahin ng Diyos. Ang magbigay ng buhay sa Diyos, ibabalik niya po iyon na makaisandaang ulit. Bigay mo lang yung kapirasong buhay mo sa Diyos. He will transform that lives and He will let other people benefit from that little life that you have. Do not hesitate to answer to the call of God. Dahil ang mga tao ngayon naghihintay sa mga tinig na nakakakilala sa karanasan ng tao. Who knows, one day,
ikaw lang pala ang hinihintay ng kaibigan mo upang siya ay maniwala sa Diyos. Magtataka siya, bakit ikaw? Bakit ka nagpare? Bakit ka nagmadre? It is because you can testify now that God is alive in your life. Mga kapatid, ngayong araw pong ito, ngayong linggo pong ito, pinagdiriwang natin ang linggo ng mabuting pastol. Kilala ng Diyos ang bawat isa dito. Kilala ng Diyos ang kanyang kawan at hinahanap kanya dahil gusto niya makasama kanya at maging isa kanya. And one day, my dear brothers and sisters, maybe with the grace of God, you can also share that experience of being one with God to other people. God bless us all. Magsitayo po tayong lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan, sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, inako sa krus, namatay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Minamahal kong mga kapatid, inialay ni Jesus na ating Panginoon ang kanyang buhay. Mag-alay tayo sa Diyos na ating Ama ng buhay at panalangin. Ang ating itutugon po, malakas po, mabuting pastol namin, iligtas mo kami. Mabuting pastol namin, iligtas mo kami. Upang ang bawat parokya ay magkaroon ng mga paring makapagliligtas sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, manalangin tayo. Mabuting pastol namin, iligtas mo kami. Upang ang mga paring handog ni Kristong namatay at nabuhay
ay katunayan ng dakilang pag-ibig niya sa simbahan. Manalangin tayo. Mabuting pastol namin, iligtas mo kami. Upang ipagmalasakit ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay maging mga anak din ng Diyos sa sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Mabuting pastol namin, iligtas mo kami. Upang ang mga seminarista ay makapaghandang mabuti para sa buhay pag-aalay sa Diyos at sa kanyang sambayanan. Manalangin tayo. Mabuting pastol namin, iligtas mo kami. Ama naming mapagmahal, alagaan mo kaming mga mahal mong anak. Linisin mo kami sa kasalanan hanggang sa pagparito ni Jesucristong maghahayag ng aming dakilang kalagayan, magpa sa walang hanggan. Amen. Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sani ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang anihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, Santo, Santos, na Ginoo Diyos sa kagahuman, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pagumahon ang nakitig sa maraming kagurangan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo babalik, babalik na. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya pinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng malabiring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Hiling ko sa inyo mga kapatid, pagdasal niyo po kami mga pare upang kami ay maging pastol, mabuting pastol sa kawan na itinalaga sa amin, pinagkatiwala sa amin ng Panginoon. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang ang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ang katawan at dugo ni Kristo ay pagsanggalang tayo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Pastol, pinaginhawak kong lubos. Ang Panginoon ang aking pastol, pinaginhawak kong lubos. Handog niyang himlayay, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siyang patnubay, ang Panginoon ang aming pastol, pinaginhawak kong lubos. Madilim na lambag man ang tarahakin ko, wala akong sinda, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Ang tangan niyang pamalo, siglang tanggulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinaginhawak kong
ng pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas, siyang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastor, pinag-iginhawa ko. Lubos, madilim na lambak man ang natahakin ko, wala akong sinda, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, siglang langgulan ko. Ang Panginoon ang aking pastor, pinag-iginhawa ko. Lubos, ang Panginoon ang aking pastor, pinag-iginhawa ko. Lubos, ang Panginoon ang aking pastor, pinag-iginhawa ako. Lubos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butiing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin, ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo sumandali para sa ilang mga palaala. Unang-una, nais po nating pasalamatan ang nagmisa sa atin ngayon si Father Moises Chego ng National Shrine of the Sacred Heart. Siya pong parochial vicar doon. Pasalamatan natin. Good po. Thank you sa lahat. Pangimahin po ng mahal na pong Nazareno ay magkakaroon ng mga pagbibisita sa mga sumusunod na parokya. San Antonio de Padua Parish, Kalumpang, Marikina, mula ika-24 hanggang ika-27 ng Abril. Our Lady of Fatima Parish, Don Manuel, Quezon City, mula ika-30 ng Abril hanggang ika-3 ng Mayo. St. Andrew the Apostle Parish, Norsagaray, Bulacan, mula ika-15 hanggang ika-17 ng Mayo. At Our Lady of the Most Holy Rosary, Rodriguez, Rizal, mula ika-30 ng Setyembre hanggang ika-3 ng Oktobre. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo tanggapin ang pagbabasbas para sa mga deboto. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang pangako nila noon sa binyag
na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ang inyong pamilya, lahat ng inyong gagawin na desisyon ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na pagdiriwang, umayo po kay taglayin ang kapayapaan ni Kristo muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, mahal mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilikas mo kami sa